Ano-ano ang mga mahahalagang properties ng algebra at para saan nga ba ito? Tara, pag-usapan natin yan. Ano-ano yung mga properties na dapat nating tandaan? Ayun ay ang distributive property, associative property, commutative property, at identity property. Ano-ano ang mga yan? Tara, pag-usapan natin. So, unahin muna natin ang distributive property. Sa distributive property, para ka lang nagmumultiply. So, di-distribute lang natin yung number na nasa labas doon sa lahat ng nasa loob ng parenthesis. So, halimbawa sa number 1, 2 times x is 2x and 2 times 3 is positive 6. And, ayun na yung sagot sa 1. And number 2 naman is 4 times 2x, so 8x. And 4 times negative 1 is negative 4. And ayun yung sagot sa number 2. Lastly, number 3, x times x is x squared. And x times 2 is 2x. And ganun lang kadali yung distributive property. Ang associative property naman is applicable lang siya for multiplication and addition. So from the word itself, associative property or associate, so kung ano daw yung gusto nating unang pagsamahin and isolve, ganoon na din yung kalalabasan. So wag niyo pansinin tong parenthesis na yan, hindi yan ibig sabihin is multiplication. So sinasabi lang dyan na kapag inuna yung 2 plus 3 is ganun pa rin yung kalalabasan. So 2 plus 3 is 5 plus 4 is 9. So, and sa associative property, kahit unahin natin yung 3 plus 4, so try natin 2 plus, and unahin natin yung 3 plus 4. So 3 plus 4 is 7 plus 2 is 9. Ganun pa rin yung sagot. So paano naman kapag multiplication? Ganun lang din, kagaya lang din ng addition. So nakalagay dito sa number 2, 2 times 3 times 4, and pag inuna natin yung 2 times 3, ang kalalabasan niyan is 6. 2 times 3 is 6, and times 4 is 24. And then kapag inuna naman natin yung 3 times 4, so 2 times 3 times 4. So pag inuna natin 3 times 4, 3 times 4 is 12 times 2 is 24 pa din. So ganun lang yung associative property.